Okay, muli po, ako po ay bumabati sa bawat isa ng isang napakagandang umaga. Maging sa ating mga walang sawa po na sumusbaybay sa ating FB Live, mamalayo po yung nararating ito, believe me. Maraming nagte-text sa akin, nag-PPM, iba't ibang dako ng lugar, kaya nga ba hindi nasasayang yung salita ng Panginoon. Kahit na 2,000 lang tayo dito, maraming nararating yung ating joke lang po. Ang salita ng Panginoon sa malitan po ng social media. Praise the Lord for that. Morning! Good morning! Will you still be faithful when life is hard? Sa Tagalog po, madali ba maging faithful kay Lord kahit na ang takbo ng buhay ay hindi gaanong maganda, hindi gaanong kaaya-aya? Faithfulness is easy when life is good. Tama naman yun. Di ba? Ang pagiging tapat sa Panginoon, mas madali kapag nasa kasaganaan tayo kesa sa isang sitwasyon na hindi natin nagugustuhan. Napakadaling gumising ng maaga para mag-attend ng Sunday service. Excited na excited ka, di ba? Kapag maganda ang takbo ng buhay. Kapag may sinabi si pastor na nangangailangan ng church ng manggagawa, excited tayo at na sumali na mag-join kung ano man ang panawagan ito ng ating pastor. Kapag maganda ang takbo ng buhay. At ang sarap manalangin. Pati pagbabasa ng Biblia, napakagaan. Di ba? Kapag nakikita mo yung flow ng mga prayers mo, parang naging trending na, kumbaga sa social media, naging trending na yung sinasagot ni Lord, yung halos lahat ng panalangin. Napakasarap pong manalangin kapag gano'n. Maraming answered prayers, lalo na kapag may pera, di ba? Lalo na kapag may extra pera, ganado, di ba? Sabado pa lang ng gabi, alam mo na may extra pera ka, may extra pera pa. Sabado pa lang, iniisip mo na kung ano yung damit na susunod mo. Di ba? Ganado tayo kapag ganito yung ating mga nararanasan sa buhay, kasaganaan at may kagalakan, may kapayapaan. Normal po yun, wala pong masama doon. Normal na sa tao yun. And I also mentioned this when we were having a worship seminar, I think that was 3 weeks ago, na minention ko doon ang ating mga mag-lead sa worship. Mas ganado pa tayo kapag maraming tao. Mas ganado pa tayo mag-lead dito kapag alam mo na ang mga lover gods nandiyan, present na. Talagayan ang puso mo kapag marami kayo at kumunti kayo. Dapat po hindi. Pero din sabi ni Sister Tenica kanina, you don't have to be perfect when you worship God. You don't have to be perfect kung pupunta ka dito. Hindi kailangan na kailangan parating nasa ayos. Parating nasa ayos yung isip, nasa ayos yung puso. Kung minsan basag tayong pupunta dito Gaya ng ating inawit, nakikiayon din ang mga awit natin sa ating mensahe. Kung minsan basag tayo Minsan ayaw na nga natin pumunta rito dahil punong-puno tayo ng bigatin sa buhay. Pero sabi na sa Tenica, you don't have to feel perfect. Just come here and praise God. Just come here and worship the Lord. Ito po ay nangyayari. Kung nabanggit ko kanina, yung parang mayroong kondisyon yung aking puso. Parang kailangan may kondisyon kapag tayo ay na-worship. Lalo na kapag di pa talaga malalim ang pagkakilala natin at kaugnayan natin sa Panginoon. Yung relasyon mo parang mababaw pa. Nangyayari ito kung saan tatalakayin natin itong
topic na ito, kapag ganito tayo na mababaw pa yung pagkakilala sa Panginoon at hindi pa malalim yung ating relasyon sa Diyos, parang nasishake yung ating faith. Parang kailangan may kondisyon. Kailangan ganito, ganoon, bago ako mag-worship. Bago ko pakinggan si Lord, kailangan marami munang kondisyon tayo na itinatapag kay Lord bago natin siya buong-buong i-worship na hindi naman po tama yun. So, kuminsan po nananay yung ating physical realm more than our spiritual realm. Kasi nasa flesh pa tayo eh. Pero kuminsan po, sinasabi ko na palagi, kapag ikaw ay pagdating sa Panginoon, nangingibabaw na yung spiritual realm natin. At pumapangalaman na lamang yung physical. So, nagwawagi parati si Lord at nagkaaway, ay kung magwagi na sila ay hindi ganoon kadalas. So, kumbaga, ang katapatan natin sa Diyos, sad to say, sabi ko nga, parating may kondisyon. Diba? Isa maisip natin, parang ayaw mag-attend. Hindi maganda yung flow ng life eh. Yan ang sinasabi ko, parang may condition tayo when it comes to worshiping the Lord. Pero aminin po natin, sino ba sa atin ang ayaw ng kasaganaan? Lahat tayo po, normal yun. Sino ba may ayaw na wala tayong dinaramdam ng sakit? Di ba? Normal po yun. Yung walang problema, walang mga bigatin. Sino ba may gusto na mawalan ng mahal sa buhay? Diba? Ayaw natin yun. At there is nothing wrong with that feeling na gusto mo parati kang okay. There is nothing wrong with that. But the truth is, hindi kasi sa ating kasaganaan sinusukat ni Lord ang ating katapakan sa Kanya. Hindi doon. Ang tunay na faithfulness kay God, lumalabas kapag mahirap po ang sitwasyon. Do you believe in that? Tama po ba o tama? Doon po masusukat. For example, masasabi mo bang mahaba na yung pasensya mo kung walang nang-aasar sa'yo? Kung sa araw-araw, yung mga nakakausap mo lang, yung mga loved one mo na parating malalambing, magandang usapin, walang matitigas sa ulo. Makikita mo ba kung gaano kahaba na yung PC mo? Of course not. Kaya lang kung minsan, magpapadala ang Diyos sa'yo ng magbabash sa'yo. Minsan, nasa bahay ka, mababalita mo na lamang, may nagmamarites sa'yo. Kung minsan, they are your ministers. Kasi, doon mo palang makikita kung mahaba na yung PC mo o ganun pa rin, wala ka pa rin pasensya hanggang ngayon. So, doon po nasusukat. So, the question is, will you still worship God when prayers seem unanswered? Dahil lang po makakasagot doon. Will you still worship Him? Kapag trending na sa iyo, ang mga dalangin mo ay hindi tinutuloy lang. The Lord, will you continue worshiping God? Will you still trust Him when life hurts? Kapag ba puro bigatin na lamang sa buhay ang iyong nararanasan, puro kapalpakan, puro negative, pagtitiwalaan pa ba ang Diyos? Mananampalataya ka pa ba patuloy sa Kanya? Daming question. Pero these questions, totoo po yung mga questions nito. Kumisan, pinagdadaanan natin ang mga katanungan nito. Sabi po dito, faith that survives trials is faith that is real. Pwede mo ba makinagalog? Pastor Lia. Him. Simple lang yan. Diba? Ang pananampalataya na anong survive sa Tagalog? Na nalampasan ang pananampalatayang
nalampasan ang mga pagsubok, ito ang pananampalatayang totoo. Oo, ganun pala yun. Kapag ikaw ay hindi mo nalalampasan yung mga pagsubok mo at hindi nagiging maganda ang flow nito, hindi magiging maganda ang dating nito sa iyong Christian life, then, opposite dito yung sinasabi that then your faith is not real. Hanggang pasagahan ka lamang. Kapag mayroon ng problema, may mga bigatin, tumatalikod ka na kay Lord. Yun ang ibig sabihin nun. True faith is not tested in comfort. It is tested in trials. Sa 1 Pedro po, sa Tagalog gusto na mas madaling manuwain, sa 1 Pedro, chapter 1, talata 6 hanggang 7, ang sinasabi ko, sa ganito kayo'y nagagalak. Bagamat ngayon, sa sandaling panahon, ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. See? Kahit daw tayo ay nagagalak ngayon sa takbo ng buhay natin, nakukuha natin yung gusto natin. Pero ang sabi dito, while you may have had to suffer grief in all kinds of troubles, kailangan daw. Kapag pala Kristiyano, kailangan dumanas ng iba't ibang pagsubok kahit na daw tayo ay masaya sa buhay. So, kailangan tanggapin natin yun. I-accept natin yun sa buhay natin na huwag tayo magpakakampante na ngayon ay masaya tayo, walang problema, may kapayapaan. Dadating at dadating. Hindi naman yung tayo nagiging nega, pero ito nakasulat sa Biblia. Kailangan pala natin dumanas ng iba't ibang pagsubok. Ano po ang sagot doon? Bakit? Ang sagot po ay nakasulat sa susunod na talata, sa talata 7, na ang sabi po dito, upang, di ba? Ang sagot sa why, because. Ang sagot sa bakit, upang. Amen po ba? Amen. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya, kailangan pala maging dalisay. So ito pala yung main reason kung bakit kailangan daw natin ang duman sa mga iba't ibang pagsubok para maging pure ang ating faith. Para upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga. See? Mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Ibig sabihin, mas mahalaga sa lahat ng bagay. Your faith is much more valuable than golds, than your gadgets, than your money in the banks, than your house and lot, than your investment, than life itself. Mas mahalaga po yung kadalisayan. Kailangan maging pure ang ating faith kay Lord. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalwalatian, at karangalan sa pagpapakita ni Yesu Kristo. Sabi ko sa English, "This have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which even perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Christ Jesus is revealed." Anong ibig sabihin nun? Faith that survives trials is faith, is a faith that is real. Ang sabi ko kanina. But true faith is not tested in comfort, it is tested in trials. Na kung tayo man ay nakakaranas po ng matitinding mga trials o hagupit ng buhay ngayong panahon ito, ang mga karakter sa Biblia na kilalang may katapatan sa Diyos ay nakaranas din ng mga ito. Actually, most of the Bible characters, they are men of God. Pero hindi po sila din katulad natin ay siguro mas matindi pa yung mga pagsubok na pinagdaanan. To name a few, si Job po, di ba? Sa isang araw, nawala yung pagkarami namin niyang kayamanan, pati na yung kanyang mga anak. I think ito yung anak niya na namatay one day. Lahat ng mga
ari-arian, mga kamelyo, mga baka na pagkamahal-mahal ay namatay sa isang araw po. So, yun nga po. So, hindi po tayo nalalayo sa kanila kasi tayo ay tinagurian din po ng mga God din, di ba? Si Joseph na tapat kay Lord, pero naging maraming ups and downs ang kanyang naranasan, di ba? Pinagpilis siya ng kanyang mga kapatid, bilang isang alipin, tapos marami siyang pinagdaanan, ipinakulong siya. Marami po, nasa maging governor siya. Si Pablo, ganun din, ipinakulong. Ang dami nang naranasang mga pagsubok sa buhay din. So trials are not sign that God left us already. But they are signs na hinuhubog tayo ng Diyos. Hindi po ibig sabihin tayo ay matagal na yung ating trials, na matagal nating ipinanalangin na alisin ng Lord at hindi inaalis. Huwag natin pong sabihin na ito ay tanda na iniwan na tayo ng Diyos. Actually, God in the Bible said that He will never leave us or forsake us. Totoo po yun. Kaya huwag po natin isipin na kapag matagal na yung ating mga pagsubok at hindi inaalis ni Lord, in spite of maraming mga prayers, hindi tayo iniiwan ni Lord. Bagkus, ano daw? Bagkus, para po masubok yung kadalisayan ng ating pananampalataya. What is this? Di ba yung ginto po? I will give you an example. Mukhang binanggit po ito sa ating version gold. Yung ginto po, magiging dalisay lang siya, magiging 24K lang siya kapag ipinadaan sa apoy. Naniniwala po ba tayo ito? Kapag hindi mo pinadaan sa apoy ang ginto, hindi mo alam, hindi 24K yan. Maraming nakapaloob na mga bakal-bakal dyan, na mga pumurahin, na mga elements. But when gold is tested in fire, is tested through fire, humihiwalay yung bakal. Lumiliit yung ginto, pero nagiging dalisay, nagiging precious, nagiging valuable. Ganon din po ang tao. Ang ginto po, kung magsasalita ang ginto, hindi masarap ang ibadaan sa apoy. Masakit kung meron namang feeling ang ginto, habang ang iyong proseso na gawin siyang 24K, kung nakakapagsalita lamang, tigilan mo na yan. Ayaw mo na maging 24K. Same is true po sa atin. Kapag tayo may pinagdadaanan po ng mga trials, mga sufferings sa buhay, huwag mong ituring na iniwan ka na ng Diyos. Ituring mo na isa itong paghuhubog sa iyo para sa kadalisayan ng iyong pananampalataya. Can you say amen to that? Amen. Hindi masarap. I myself po, itinuring kong para sa akin ang mensahe ito from the start na pinag-umpisa po ni Lord na i-type dito. Ako po mismo nakarelate dito sa mensahe ito kasi when my wife passed away 2 months ago, hindi masarap para sa akin yun. Kahit na alam namin ni Kimpe that she is in good hands right now, parang apoy pa rin ang pinagdadaanan namin sa araw-araw. Parang apoy. At yun pala, kaya naman dito, kapag ako ay nananamlay at nanunungkot sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay ko, magmula ng hindi ko na nakasama sa buhay ko ang aking asawa, I am just a goal. Like a goal na pinagdadaan sa apoy. At mayroong nagagandang layo ng siwag sa akin. Of course, yung good motive niya, yung good plan niya para sa aking asawa ay tapos na. Okay na ang aking asawa. So yung perfect purpose ni God para sa akin, nandito pa rin. So I have to accept it na masakit man, like the gold, masakit, pero
ang kalalabasan naman ito ay ang kadalisayan ng ating pananampalataya na sinabi ng Biblia kanina sa ating nabasa na ito ay mas mahalaga kaysa anumang bagay sa mundong ibabaw. Let's po ba natin? Amen. Amen. Napakaliwanag po. Ang sabi po dito, the enemy wants you to quit during hardship. When our prayer becomes difficult, our prayer becomes dry, church attendance weakens, our doubts enter the mind, diyan po pumapasok si Taning, yung ating mortal na kaaway. Kasi, kaya tayo dinidistract. Katulad ko po, ako na lang, yung sarili ko na lamang gawin ko example dito sa ating pinag-uusapan. Dumarating po sa ating sarili, of course, I am just a human na nagkakamali din, pumapalpak din, nagkakaroon din ng mga pananaw na kung minsan di ka ay sa Diyos. Kung minsan, pinapasukan po ako ng kaaway para mag-focus. Para tigilan ko na yung aking ginagawa dito at gawin ko na yung gusto ko gawin para lamang maiusan ko yung aking kalungkutan. Here, ang sabi po, when our prayers becomes difficult, minsan po, sabi ko nga sa aking kausap minsan, bago-bago pa lamang na namimiss ng aking asawa, kung noon, ang prayer ko is about 30 minutes per day, siguro naging 3 minutes na lamang. When our worship becomes dry, church attendance weakens, our doubts enter our minds, na parang sinasabi ng kaaway, patuloy mo pa bang sasamahin ng Diyos mo, pinabayaan ka na niya. Ganun po tumirada ang kaaway, direct to the point. Ayaw niya na maging pure gold tayo. Ayaw niya na si Brother Dan ay maging pasensyoso, ayaw niya na si Brother Dan ay gawin niya ang nararapat para sa ikalulhati ng Diyos. Ayaw niya ng gano'n. Gusto niya tumigil ako dahil malungkot ang aking pinagdadaanan. And I praise the Lord po na sa mga ganitong mga mensahe ay nag-uusap po ang Diyos. Ano, hindi lamang sa akin. Maging kayo, hindi natin alam na hindi man tayo magkaiban man tayo ng sitwasyon sa buhay, ay alam ko na yung ilan sa atin dito ay may mga bigatin din na na mabibless din po sila sa mga ganitong mga mensahe. But here is the good news. Ang sabi po sa James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial, because after enduring, he will receive the crown of life. Praise the Lord. Sabi po sa Tagalog, pinagpala ang tao na nanatili. Di ba ganito yung sinasabi ko a while ago? Yung kailangan, kahit na anong sundot ng kaaway, manatili ka. Manatiling tapat sa kapila ng mga pagsubok. O, di ba? Ulit tayo. Sapagkat daw, matapos niyang malampasan, matapos natin malampasan ang mga pagsubok na ito. This is the good news. Tatanggap tayo ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Do you love the Lord? Can you say amen to that? Do you love the Lord? Amen. This promise is ours. Claim mo na ito. Kung mahal mo ang Diyos, i-claim mo na mayroong gantimpalang nakaabang sa iyo kapag ikaw ay nanatiling tapat sa kabila ng mga matitinding dagok ng buhay, sa kabila ng mga bigatin na nararanasan natin. And I praise the Lord for this verse mo. I praise the Lord. Only when we experience breaking, then the breakthrough follows. Kapag po naka-experience tayo na tayo ay
natin ay binibring tayo ng ating mga naranasan ito. Ang kasunod na po yung breakthrough. Kasunod na yun yung deliverance. Ang kasunod na yun yung ipapililigid na sa iyo ng Diyos ang kanyang makapangyarihang gawa para ikaw ay matatanggap mo na yung ipinangako niya sa iyo at kung mananatili kang tapat at mananatili mong pagpursigihan na maging madalisay ang iyong pananampalataya. There will come a time in God's perfect time, tatanggapin po natin ang kanyang pangako ito. God never breaks His promises. Kung ang tao, kapag nangako siya, napapako madalas. But not the Lord. When we read the Bible po, lahat po ng mga ipinangako ng Diyos, marami na ang naganap at marami pa ang magaganap. Sabi po dito, pinag-usapan natin si Job kanina. Si Job na nawala ng lahat ng kanyang mga valuable sa buhay, nawala ng isang araw. Ang sabi ng kanyang asawa, sumpahin mo na ang iyong Diyos at mamatay ka na. Sabi ng kanyang asawa. Pero ang sagot mo ni Job dito, the Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Kahanga-hanga po. Tayo, hindi man ganun katindi yung naranasan natin katulad ni Job. Pero kung minsan, indirectly, sinusumpa natin ang Diyos. When we, kapag tayo ay, when we intentionally not praying, when we intentionally not attending Sunday services, when we intentionally not reading the Bible, di ba, parang isinumpa na rin natin ang Diyos. But here, ang sabi ni Diyos, ang Diyos ang nagbigay. Hindi akin ito. Ano mang nasa akin sa buhay ko, ipinahiram lamang lahat ng Diyos. Ano ba yung property sa Tagalog po? Sino may alam? Ari-arian. Ano yung ibig sabihin ng ari-arian? Hindi iyo. Pahiram lamang, anytime, kukunin. Pwede, kasi hindi atin. Kahit naman may mga titulo pa yan. May mga deed of sale pa yan. Hindi atin, pahiram lamang ang lahat. Kaya nga bang sabi ni Job, the Lord gave. And the Lord has taken away. Tanggap po ni Job na ang lahat ng tinangkilik niya, ang asawa niya, mga anak niya, mga kamelyo, mga kayamanan, pinahiram lamang, kaya hindi po masakit para kay Job. O masakit physically, pero mentally, alam niya yun, tanggap niya yun, na hindi akin ito eh. May karapatan yung nagpahiram, makunin anytime yung pinahiram niya. Kaya nakahanga-hanga po, sabi pa nga niya, blessed be the name of the Lord. Kasi isumpa si Lord, pinuri pa niya ang Diyos. Pinuri pa niya. Ang sabi po dito, sa Job 13:15, ang sabi pa ni Job, kahit napatayin pa ako ng Diyos, kahit nakunin pa niya ang aking kaluluwa, kunin niya ang aking spirito, kunin niya ang aking buhay, yet will I trust in Him. Napakalalim po. Napakalalim ng pananampalataya niya kahit na daw pati buhay niya. Kunin ng Diyos, magtitiwala pa rin siya sa Panginoon. Blessed po ba tayo? I am so blessed. I am so blessed. When Job lost everything, and ganito po ay yung kanyang mga lumabas sa kanyang bibig. Many people love God for His gifts, but not everyone loves God for who He is. Kumisan, love natin yung mga gifts. But the question is, do you love the giver? The question is, do you love who God is? Tanggap mo ba kung ano siya at hindi yung tanggap mo kung ano yung gusto mo, yung mindset mo, sunod na sunod sa'yo si God. Ganun ba tayo? Hindi. Kailangan
We have to love God for who He is. Kahit na hindi maganda sa tingin, kahit na hindi maganda sa isip, yung mga nararanasan natin, but still, kailangan natin magtiwala sa Diyos. That God knows better than us. He sees the big picture. Sa ating buhay, ang alam na natin, malungkot ako eh. Yun lang. Pero si Lord, nakikita niya ang buong picture. Alam niya kung ano yung ikakabuti mo. Hindi lamang at present, but in the future. Sabi po dito, trials reveal the reality of our faith. Trial expose our priorities. Diba? Kapag nasa pagsubok tayo, kapag mayroong bigatin, nare-review yung priority natin. Kasi kapag pasagana ang buhay, parati mo sinasabi, priority ko si God. Ano man ang mangyari sa akin, si God ang number one. Pero, baka may ipadaan sa iyo si Lord na may matinding pagsubok. Baka i-expose niya ang tunay na laman ng puso mo na hindi siya ang tunay na priority. Trials expose our trust. Sasabihin natin, I trust the Lord in my life. Kahit at ang mangyari, sa Kanya ako magtitiwala. Pero kung minsan po, kapag nabaon na tayo sa utang, at yung Bombay, minum-minuto, kumakatok sa ating pintuan. Parang gusto mo nang mag-iba ng pinagtitiwalaan eh. Ang tagal ni Lord eh. Ang tagal ni Lord eh. Ganun ba yun? Kapag magtitipo yung kapag tunay ang iyong pagtitiwala, gaano magkatagal, maghihintay ka. Maghihintay tayo kay God. Our trials sometimes expose our spiritual maturity. Ini-expose tayo, kung isa po, tingin ng mga tao sa atin dito, kapag tayo tumatayo dito, gandang mag-usap, ang tingin ng mga tao sa atin, ang lalim natin, di ba? Ang lalim, hindi na masishik ang faith nito, ang lalim nito. Pero kapag dumating po yung pagsubok ng mabigat, may expose yung tunay na lalim mo, hindi pala malalim. Ang babaw lang pala natin. Sa konting pagsubok, umihiwalay kay God. Sa konting pagsubok, nakakalimot na kay God. Sa konting pagsubok, bumibitaw kay God. Kaya nga ba, dapat po magpatuloy tayo na aralin natin na itong ating pinasok na buhay kasama ang Panginoon Jesus ay panindigan po natin sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Sabi po dito, malapit na tayo magtapos, in Luke 22, 31, 32, sabi po natin dito ng ating Panginoon, kausap niya si Pedro, na naman ay sign ng pangpangalan. Sabi po, Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. Ano is sift? Sift is like yung masishik, yung hilig-ligin, ganun yun. Yung sinishik yung faith mo. Ganun daw yung hiniling ni Satanas kay Pedro na ligligin yung kanyang pananampalataya as will. But I pray for you, Simon, sabi ni Kristo, that your faith may not fail. See, paging ang ating Panginoon, naniniwala po siya at He is commanded us to pray kapag nililiglig yung ating faith. Kapag sinishake tayo ng mga experiences, ng mga hardships, ang ating pananampalataya, we have to pray. Hindi po natin kakayanin. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, meron din pong power yung kaaway para ligligin yung ating faith. Para tayo, yung inumpisa natin, hindi natin kakayanin panindigan. And that is the time we need to pray. We need to pray. We need to attend prayer meeting. Kinakailangan. That is the time when we have to pray kasi hindi po pangkaraniwan yung lumiliglig sa atin, yung nagsishik sa atin.
Mayroon din siya mga strategies na para tayo ay mapawalay sa ating Diyos. We need to pray. Sabihin mo sa iyong katabi, you need to pray. Amen. So, God rewards those who endure. Sabi po dito sa James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life. Nulit po ito, that the Lord has promised to those who love Him. So yung promise nito, aariin na natin na kapag tayo ay napagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok, meron tayong hinihintay na reward galing sa Diyos. Amen po ba? Nakaka-excite yun actually. Nakaka-excite kasi ngayon, hindi na baling, ngayon at least, lumawak yung paningin mo sa iyong mga trials. Hindi ka na nakagapos dito. Sinasabi mo, mapapagtagumpay ko ito because of with the help of God, at makakamtan ko yung promise ni Lord kapag aking napagtagumpayan ito. You know, friends, God sees our silent tears. Wala pong nakukubli sa Panginoon. Wala siyang hindi alam tungkol sa atin. Even our hairs are numbered. Just imagine, kung ilang bilyon na ba yung tao sa mundo, sino nakakaalam? Kung, for example, 100 billion ng tao sa mundo, bawat isa, alam niya ang kabilangan ng kanilang mga buhay. That is how powerful God is. Kaya nga ba, kapag ikaw ay nag-iisa, nalulungkot, at ikaw ay umiiyak, yung tulong ng luha mo, bilang ni Lord. And He feels what you feel anytime. Amen po ba, Sister Luz? Amen. Pag nag-iisa ka, hindi ka tunay na nag-iisa. Diyan si Lord, niyayakap ka niya, hindi mo alam. Hindi mo alam, niyayapos ka niya. Hindi mo alam, pinupunasan yung mga luha mo. That is why when you feel that you are alone, i-claim mo nandiyan si God. He is always ready to comfort you. He is always ready to give you kailangan mo sa buhay para malagpasan mo ano man yung pinagdadaan. God is powerful and He's also a loving God. Maraming powerful na tao pero hindi sila loving. Pero si God, sakop niya ang lahat eh. Powerful na nga, loving pa. Saan ka pa? Amen po ba? Amen. God sees your silent tears. God sees your hidden battles. God sees your faithful obedience. Kita niya. Huwag mo sabihin, walang kwenta yung mga ginagawa mo sa church. Kita niya yan. God sees your endurance in pain. God sees your suffering is not wasted. Kasi may reward kang hinihintay dyan. Okay? In Galatians 6:9 it says, let us not become weary in doing good. Huwag daw tayong magsawa. Huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. In doing for at the proper time, sabi dito, we will reap a harvest if we do not give up. So kapag tayo ay sumerender at nandumaypay, hindi tayo mag-harvest. So in order for us to harvest yung pinangako ng Diyos, let us not become weary in doing good. Magpatuloy na gumawa ng mabuti. Magpatuloy na maglingkod sa Diyos kahit mahirap. Kahit kung minsan talagang feeling mo, hindi mo na kaya, pero kakayanin pa rin kasi. Sabi naman dito for at the proper time, in God's perfect time. Naniniwala po ba tayo doon? God will do something good for you and for me. Tatakbo natin sa isip natin yun. Hindi po kayang gawa ng isa lamang ang hindi kayang gawin ng Diyos. Ang gumawa ng masama sa kanyang mga anak.
when we come to church, na-feel ba natin yung lagi na God will do something good today? Dapat meron tayong gano'n palaging spirit. Nagbibihis ka pa lamang, shower pa lamang, iniisip na, God will do something good today. Sabihin mo sa iyong katabi, God will do something good today. Tatakbo natin sa isip natin, pastor, walang nega sa Kristiyano. Kapag Kristiyano ka, i-delete mo na yung nega. I-erase mo na yung mga nega na yan. Pastor, every Sunday morning, ibigis ka, nagtututras. I know and I'm sure God will do something good today for me and for you. So, dito po, grow really into doing good. That is our big challenge. Kapag ba may pinagdadaanan ka, will you still follow God? When life is unfair, when prayers seem delayed, when people disappoint you, more especially your loved ones, when the blessings disappear, real faith stays faithful in the storm. Anybody can praise God in the palace, but faithful believers still praise Him in the prison. God is not only worthy in good times, He is worthy even in bad times. He is worthy at all times. God is good all the time, and all the time God is good. Amen. Amen. As I close our last verse in Psalms 34:19, sabi ko rito, ni David, I think, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Good news. Marami daw ang mga kapagsubukan, mga kabigatigan at pinagdadaanan ng isang taong matuwid, na isang taong pinili ng Diyos, na isang taong maka-Diyos, na isang taong ang inuuna sa buhay ay ang Diyos. Kahit na daw marami ang dumarating mga trials, ngunit daw, inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. God, but the Lord delivers us from them all. Walang matitira ng misery. Sister Mika, Sister Melissa, marami pa, di ba? Marami pa. Pero sabi dito, walang ititira. Sabi ko sa iyo katabi, walang ititira. Huwag mo sabihin, kaya lang ng Diyos yung magagaan ng mga problema sa buhay mo. Yung malalaki, hindi na kaya ng Lord yan. Oo. With God, all things are possible. With God, all things are possible. Kaya kaya sabihin ni David, ang lahat aalisin mo. Walang ititira. Sabi ko muli sa katabi, walang ititira. Pati yung nagmamarites sa iyo, aalisin. Oh Lord, teach us to remain faithful even when life becomes difficult. Kapag po mahina kami, Panginoon, palakasin mo po kami. Kapag po nadi-discourage kami, i-encourage mo po lalo kami. Lord, Father, remind us that you are still with us. Help us not to quit. Help us not to doubt. Help us not to walk away during trials. Let our faith become genuine and mature through every storm. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And everyone will say, Amen. God bless you.
salamat po sa Panginoon mo po kasi this morning sa mensahe, kinakausap po tayo ng Diyos. Kinausap po yung puso natin with the question na, will you still be faithful during times na hindi na siya okay, yung situation is uncertain? Will you still be faithful? Will you still worship me kung wala nang music? Will you still pray? Diba po? So yan po yung mga question na inaano ng Panginoon sa atin whenever we are going through. Kasi alam po ng Panginoon kung ano po tayo. Marupok po tayo. Yun po yung katotohanan dyan. Actually, we are unfaithful. It depends on the circumstances. When it gets very hard, you shut down. Totoo po yan. Pag legit, sabi nga mo, pag legit, you continue. Parang kang gold, di ba? Pagka, inano ka sa apoy, mananatili yung color mo. Maglalo mag-shine yung gold. Pagka dinadalisay siya sa apoy. Ayan po. So, i-share ko po sa inyo last week, in my experience na po. Nag-pray po ako na nag-pray. Hindi po ako sa GC, kahit mag-send ng verse. Kasi I keep on praying. I pray without ceasing. Kasi may hinihiling ako sa Diyos na gusto kong mangyari siya and gusto ko ng result. So kahit matutulog na lang ako, pipikit ko na lang po yung mata ko, talagang pinag-pray ko. And then, wala pong sagot doon sa So, ang nangyari po, tumigil po muna ako. And then, nang tumigil ako, sinagot po ako ni Lord. Sabi niya, ngawa ka ng ngawa, pray ka ng pray. Hindi mo ba naisip na I am a big God? Mas mas advanced pa ako sa AI. Diba? So, naisip ko, oo nga. Na-realize ko at the moment na talagang ang Panginoon talaga, sabi niya sa akin, pag ako kumilos, because I'm advanced with everything, ganyan lang yan, wala nang trail yung buhay. O, gusto mo ba yun? O, diba? So, na-realize ko doon na talagang ang Panginoon, hinahayaan niya yung circumstances sa buhay natin para i-test tayo, o kaya nandun lang tayo kasi para matuto tayo. Kaya yung situation minsan matagal siya, nakaprocess talaga siya. Kasi pag isang click lang ni Lord nun, tapos na eh. So wala nang thrill. So kaya tayo, ini-encourage tayo ng Bible na talagang magtiis tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi meron siyang buhay na binibigay sa atin. Whenever we are trusting Him, mas lalo natin siyang nakikilala, mas lalo tayong matututo in our circumstances. For example, nagdaan ka na sa isang bagay na mahirap. After that, yung lesson nandoon na-absorb natin yun na pag ito dumaan ulit, malakas na tayo ulit. So, meron tayong strength after ng circumstance. So, ipag-pray po natin yung puso natin na mag-remain na faithful sa Panginoon in spite kung ano man yung pinagdadaanan natin. So sa akin talagang sinagot ako ng Panginoon na na-open yung isip ko na, yes Lord, talagang ikaw talaga yung advance sa lahat. So pag ginanon mo lang yung situation na yan, wala talaga akong magagawa. Talagang hindi ko na makikita ito, ginawa mo na lahat yan, nandiyan na. Talagang ma-amaze na lang ako kung anong gagawin mo. So ayan po, manalangin po tayo po tumayo. Open natin ang ating puso sa Panginoon. Siya po ang may-ari, ang tunay na may-ari ng buhay po natin. Oh, hallelujah, God. Maraming salamat po ang banal na Diyos. Sa umagang ito, God, for giving us strength, Panginoon, na makapunta, Panginoon, sa lugar na ito, Lord, at marinig, Panginoon, ang iyong mga banal na salita, Panginoon. Thank you, God, for speaking through Pastor Dan, Panginoon, na ipinapahayag mo, Diyos, ang iyong puso para sa amin. Lord, maraming salamat for touching our hearts, Panginoon, our mind, Panginoon. Maraming salamat na po, patuloy ka pong nag-iingat, Panginoon, sa amin, Lord. Lord, thank you for Spirit of
humbleness, Father God. The spirit of awakening, Panginoon, and revelation, so God. Lord, maraming salamat, Panginoon, na binibigay niyo po ang iyong mga salita, Panginoon, para namnamin namin, Lord God, maging application namin sa bawat araw ng buhay namin, Father God. Maraming salamat po for the protection, Father God. We claim that, Panginoon, maging aming mga finances, Lord, kayo po yung bahala, Panginoon, na mag-provide, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. Pinag-pray po namin ang aming puso, Panginoon, na patuloy, Lord, Panginoon, maging tapat sa iyo, Panginoon, in every circumstance, Lord God. Panginoon, na turuan niyo po kami na lalo pa pong magtiwala sa iyo, Panginoon. Increase, Father God, our faith, Panginoon. Maraming salamat for that, Father God. We give you all the glory, the honor, the praises, and thanksgiving. In Jesus Christ, name we pray. Amen. Thank you. Voice of reason,